Oh, what's up mga kahabi? This is Clamex of Clamex Goldfish and welcome to my vlog. Gagawin natin ngayon mga kahabi, magkakal tayo ng goldfish. So, it's been 15 days since na-hatched yung first breeding natin. Malalaki na sila ngayon and need na natin silang ikal. Determine na natin yung mga single tail saka yung may mga defect. So, yun nga pala ang purpose ng pagkakal ng goldfish mga kahabi. Kukunin natin or itatapon natin yung mga fish na may defect. After 15 days sila mag-hatch, fully develop na yung kanilang mga buntot or need na silang piliin. Kasi pag hindi natin sila kinal, mostly kasi yung mga single tail na mga goldfish mga kahabi, yun yung mabilis lumaki and or matakaw silang kumain. And ang nagiging resulta nun, yung mga maliliit na fish na fully develop yung buntot nila is matagal lumaki kasi nga naagawan sila ng pagkain. Yun nga pala ang reason kung bakit need natin mag-cal ng goldfish para ma-separate natin at tukuhan natin yung mga best na quality lang. Okay, so itong episode na to ay intended para sa mga bago pa lang nag-breed ng goldfish. Watch this video mga kahabi. Meron kayong guide kung ano ang gagawin or ano ang procedure ng pagkakal ng goldfish. Ay mga kahabi, yung hinanda nating growing tub para sa makakal nating mga goldfish. Meron na tong laman kasi nag-start tayo magkal kanina and tuloy natin ngayon. So ayan mga kahabi, simulan na natin ang magkal ng goldfish. So ito nga pala mga kahabi, ito yung nakal natin kanina. Marami na din to and dami na dito yung mga defect. Marami ng defect. So tingnan nyo yung mga walang buntot na mga goldfish. Okay, kagaya nito mga kahabi yung isa walang buntot. Then kunin natin to. Yan. So ayan mga kahabi yan yung sinasabi nating single tail. Yan. Yan. So ayan mga kahabi okay. So yan yung sinasabi nating single tail na goldfish. So ganitong goldfish mga kahabi, wag nyo na tong i-keep kasi ito yung mga malalakas kumain. So itapon nyo na to, diretso tapon na to. Yan. Lagay muna natin dito. So ayan, so makita nyo mga kahabi, maraming tayong nakuha mga deform, mga single tail, and papakain natin ito mamaya sa mga koi natin. Ganyan lang kasimple mga kahabi, ganyan lang kasimple magkal. First culling and mayroon pa tayong second culling pag-abot ng 1 buwan. So after 1 month mga kahabi, kakal na natin ulit. Kukunin naman natin yung mga goldfish na walang split yung caudal or yung buntot. So yung mga fuse, hindi na din yun kasali, so tapon din yun. Okay, so ang sikreto nga pala mga kahabi para madaling lumaki yung mga goldfish natin. Syempre pakainin natin sila ng live foods, especially Daphnia kung mayroon tayong Daphnia, para madali silang lumaki. Para pagdating ng mga scheduled date natin para magkaling, makakapagkal tayo agad. Okay, so ayan mga kahabi. So another example mga kahabi na dapat nating ikal, yung ganitong mga klase ng goldfish, ganito mga kahabi ito, yan ito. Yan. So although siya mga kahabi, hindi siya single tail, kumpleto yung tail niya, pero pangit yung kanyang caudal. Ano ba yun?
Okay, tingnan nyo yung caudal niya mga kahabi, oh. Yan, okay. So hindi siya single tail, meron siyang complete yung kanyang buntot, pero masyadong fused yung kanyang caudal. So ganito, wag nyo na rin tong i-keep kasi hindi rin naman to maganda paglaki. So gagawin nyo, tapon nyo na rin yan. Yan, so tapon. And then another example na wag natin kunin mga kahabi ay itong ganitong klase ng goldfish. Ganito. Yan, so yung ganitong klase ng goldfish mga kahabi, wag nyo na rin tong kunin. Okay, tingnan nyo mga kahabi, oh. Meron siyang buntot pero pangit. So next naman, papakita ko sa inyo yung goldfish na dapat nating kunin. Okay, so ganito yung mga goldfish na dapat nating kunin mga kahabi. Maganda yung form ng kanyang buntot and maganda rin yung kanyang body shape. Okay, so ayun mga kahabi, no? After nyo makuha lahat, pwede na ninyong i-transfer sa growing tub. So kailangan talaga mga kahabi, para mabilis ang paglaki ng mga fish natin, yung mga bagong kal, dapat yung growing tub natin spacious, o malaki yung space. Hanggang dito na lang muli, and I hope meron na naman kayong natutunan sa bago nating episode ngayon. And before ako mag-end, shoutout ko muna yung dati naming kapitbahay, si Mr. Nick Tambot. Ayan. Lagi daw siya nanonood ng ating mga vlog, kaya lang wala pa daw shoutout. So ayan, shoutout sa iyo Sir Nick Tambot. Nasa ano na siya ngayon? Nasa somewhere in Luzon. So ayan, so shoutout sir, ang gwapo mo. O sa mga bago pa sa aking YouTube channel, huwag niyong kalimutan mga kahabi mag-subscribe para kayo ay matuto. Fish be with you mga kahabi.